kada linggo. At matapos na lumabas ang balita ng unang kaso ng Mpox sa Pilipinas, matapos itong madeklarang public health emergency of international concern, wala po ng guidelines ng Department of Health, siya ay naisip ng paraan pinaipong nilagyan ang mga nakagawian ng kasagsagan ng COVID-19, kabilang na ang pagsusuot ng face mask, panadiyang pag-aalkohol at ang paglilinis ng kanyang mga gamit. Ang mga galinilya at iba pang katrabaho sa ganitong industriya ang kasama sa maprotektahan ng sa kanilang inalabas na guidelines kaugnay ng Mpox. Baka pwedeng turuan natin ang ating mga therapists na paano ba ma-recognize na pag may nakita silang mga problema sa balat, huwag na munang ituloy, respectfully, sasabihin din sa kliyente, ma'am, sir, baka kailangan po natin magpatipid, diba? Tapos meron siguro magkakaroon ng hotline kung saan tatawag or i-refer for possible testing. Pero hindi nakikita ng DOH na kailangan pigilan ang ganitong mga aktibidad. Sa halip, masusing pagpapaliwanag lang ang kailangan para lubusang maintindihan ng publiko kung paano makaintiwas sa Mpox. Hindi pa masabi ng DOH kung kailan lalabas ang guidelines. Ang gusto kasi ng ahensya, maisama sa pag-uusap ang mga establishmento at ang komunidad habang ginagawa ito. So we want it as soon as possible, but we don't want to overdo it na mukhang kami na ginagsulat. Bukod sa skin-to-skin contact na ipapasa rin ng Mpox sa pamamagitan ng contact sa bagay na kontaminado ng virus. Magkaiba ang Mpox sa chickenpox o lutong tubig. Ayon sa DOH, karaniwang nilalagnat ang pasyente ng Mpox 1 hanggang 3 araw bago lumabas ang rashes. Mas mabagal din lumitaw ang rashes sa Mpox kumpara sa bulutong. Ang mga rashes ng Mpox, malapaltos ang itsura na pwedeng makita sa iba't ibang bahagi ng katawan kabilang na ang mga palad at talampakan. Di gaya ng bulutong, nakararanas din ng pamamaga ng tsunami ang pasyente ng Mpox. Dagdag ni Domingo, may posibilidad na ang uri ng Mpox na tumama sa pinakahuling kumpirmadong kaso ng sakit ay ang Clade 2. Ito yung uri ng virus na kumalat sa iba-ibang bansa noong 2022. Iba ito sa Clade 1 na sanhi naman ang pagtaas ng kaso ng sakit na nagtulak sa WHO para muli itong ideklara bilang public health emergency of international concern ngayong taon. Robert Osame, ABS-CBN News. Pinangangabahan ang paglawak naman ng giyera sa Middle East bilang sa bigting na tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanon. Pero nagdadalawang isip pa rin umuwi ang may libo-libong Pilipino na nagtatrabaho sa Lebanon. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Mulo ang sugatan sa panibagong Israeli airstrike sa Bekaa Valley, Eastern Lebanon. 2 mga bata ayon sa Lebanon Health Ministry. Pero giit ng Israel